hapon po sa ating lahat, mga ka-DLS, especially po sa ating pong mahal na Pastor Dong at Pastor May, na alam ko po na ngayon ay sila ay nandoon sa malayong lugar sa kanilang misyon na kasama tayo sa kanilang mga puso. Mapagpalang hapon po sa ating lahat, sa mga pastors, leaders, mga ang alam niya, siya lamang isang ordinaryong mananampalataya. Kapatid, ikaw ay kabahagi sa gawaing ito. At ngayong hapon ay nawa ay mag-invite pa tayo. Ayon po dito sa nakikita ko ay 11 na po ang nakapasok na nandito po sa ating programa na ngayon ay nakikiisa. Sige po, mag-invite pa po tayo, manawagan pa po tayo sa marami pang mga kapatid, mga kaibigan, at maaaring first-timer, patuloy po tayong mag-imbita upang atin pong masaksihan ang ginagawa ng Panginoon sa palatuntunan ng ating daily life sharing. Salamat po sa lahat ng mga kabahagi, ng mga nakatago, na gumaganap sa kanilang mga tungkulin na hindi natin sila nakikita. Pero nandyan, sila ang nagpapatakbo ng lahat ng ito. Maraming salamat sa inyong mga buhay. Patuloy na kayo ay kasama sa aming mga panalangin na higit pang bigyan kayo ng lakas ng Panginoon, higit pang karunungan, ang inyong maranasan. Ngayong hapon, nandito po ang ating mga kapatid na ngayon po ay nagsasabing mapagpalang hapon kay Sister Norma Sales Cadiz, kay Sister Sally. Ayan, mapagpalang hapon po, Pastor Dong, Pastor May, Pastor Tess, mga kaabangers. Masayang hapon po, sabi ni Brother Larry Bautista, ni Preven Bueno. Good afternoon po sa kanila. Ayan, ang sabi po nila. At ang sabi po, ang iba po ay nandito pa, nakapasok na po ang marami. Si Lidji Pakirin, Edna Masigla, mapagpalang hapon kay Brother Bry Perido, mapagpalang hapon kay Rodeline Lozero. Ayan. Yan kay Brother, siyempre, Brother Samuel Bacos, na hindi nanonood, Manuela Gonzales. Ayan, sige po. Emerald Tabayo now, is watching now. Ayan. Le Baldoza. Ayan, hello daw po, sabi ni Sister Emerald. Hello, magandang Sister Emerald. Kung paano ka kahit malayo ay malapit sa puso. Ayan, praise God. Ayan po, sige po, tayo po ay mag-invite pa. Maging kaabangers pa rin tayo. Dumami po tayong maging kaabangers ng ating daily life sharing sapagkat tayo po ay pinagpala. Ang sabi nga po ay mapalad ang nakikinig ng salita ng Panginoon. Kaya tayo pong lahat na magpapaunlak sa ating pakikinig ng salita ng Diyos, tayo pong lahat ay pinagpala ng Panginoon. Hallelujah. At ngayon pong hapon ay atin pong masasaksihan ang mensahe na gustong ipaabot ng Panginoon sa atin. Greater works for greater glory. Ayan, talagang napakalaki po talaga, sa totoo lang talagang napakalaki po ng gawain ng Panginoon. Napakalawak po ng gawain ng Panginoon. Napakalawak din ang ipinagagawa sa bawat isa sa atin. Malawak na rin ang ating mga nasaksihan na ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? At makikita po natin dito sa John 14:12-14, ang sabi po dito ng kanyang mga salita, truly, truly I say to you, he who believes in me, the works that I do, he will do also. And greater works than this, he will do, because I go to the Father. Sabi doon, pakatandaan ninyo. Yan, sinasabi po yan sa atin ngayon. Kausap po dito ang mga alagad, ang mga disipulo, at ngayon ay tayo ang kausap ng Panginoon. Pakatandaan ninyo, pakatandaan nating lahat, ang nananalig sa akin ay makagagawa ng mga ginagawa ko. At higit pa kaysa rito, sapagkat babalik na ako sa Ama. Ano po yung tatlo na who, what, and why? Who? Whoever believes. Ayan, kasama po tayo dyan. Tayo pong lahat na nananalig sa ating Panginoong Jesucristo ay ating pong mararanasan yung greater works na ginawa ng ating Panginoon. Higit pa doon. Whoever believes, what? Greater works than Jesus. Ano ba yun? Sabi doon, greater works. Huwag muna po natin pag-usapan yung more than Jesus. More than sa ginawa ng ating Panginoon. Kundi yung makagagawa ng ginawa niya. Yan. Greater works.
na ginawa ng ating Panginoon. And why? Because Jesus is going to the Father. Ito po ay sinabi ng ating Panginoong Hesukristo doon po sa kanyang mga disipulo. Ano po? What does Jesus mean greater works? Ayan. Does greater works mean na tayo ay gagawa ng will do bigger, better miracles than Jesus? Kasi sinabi niya doon, greater works at higit pa sa kanyang mga ginawa. Subalit alam po natin, no one has ever done greater miracles, greater works than Jesus. Amen. Jesus raised the dead. Alam po natin yan, kung paano binuhay niya ang mga mamatay, kung paano siya ay lumakad sa ibabaw ng walk on water. Siya po ay tumungo sa iba't ibang mga bayan-bayan. Siya po ay nagpagaling na napakaraming mga tao sa mga bayan-bayan at kanya pong binuhay ang patay. Yun po ang mga nasaksihan natin sa Biblia ng mga greater works na ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Sa akin pong definition of greater works means efforts or pagsisikap. Efforts expended in the promotion of the gospel that flows out of gratitude for Christ's work in our lives. Ito pong greater works na ito ay pagsisikap na gumagastos para i-promote ang salita ng Panginoon na dumadaloy, na may pasasalamat sa ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Wala pong greater works kung walang ginawa. Wala pong greater works na tayo ay magagawa kung walang ginawa ang ating Panginoong Hesukristo. Kung ano man po yung mga ginagawa natin ngayon, na nakikita natin na talagang masaya, maganda, kamangha-mangha, ang lahat pong ito ay pasimula ng ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Ginagawa po lamang natin kung ano yung greater works na ginawa ng ating Panginoon. Sapagkat kung tayo ay mananampalataya, nananalig sa Kanya, ay magagawa natin ang Kanyang mga ginawa. Meron po ako dito ang observations. First, ang Kanya pong pangakong ito, His promise is not made to the apostles alone. Ito pong pangakong ito ay hindi lamang ginawa sa mga apostles, sa mga pastors, sa mga highly spiritual, mature Christian, professional Christian, missionaries, elders, ayan, evangelists, or highly gifted Christians. Ito po ay hindi para sa kanila lamang. Hindi para sa katulad namin lamang. Hindi para sa katulad lang namin na Pastor Dong at ng marami pang mga pastor, but to all who believe. Ayan. Ito pong greater works na ito na gustong atin ding maranasan, sabi ng Panginoon, ito po'y kanyang ibinigay at kanyang ipinamahagi at ipinarana sa lahat ng mga nananalig. Lahat ng mananalig, lahat ng nananalig sa kanya ay makakaranas na gawin din ang kanyang mga ginawa. Amen po ba? Amen? At yun pong nakita ko po dito na promise niya na that we will do Jesus' works. Ayan na. Ang pangako po niya na pangako ay magagawa natin ang ginagawa ng ating Panginoong Hesukristo. Pangako sa mga sumasampalataya sa Kanya na makagagawa ng mga ginawa niya. At maaring higit pa ayon sa sinabi ng Kanyang mga salita. Ayan. Kaya po, nananampalataya ka ba na magagawa mo ang mga gawa at ginawa at gagawin pa na mahayag ng ating Panginoong Hesukristo? Kung ikaw ay nananalig, at alam ko namang ikaw ay may pananalig, lahat tayo ay candidate para magawa din natin ang greater works na ito ng ating ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi po tayo, ang atin po lamang ditong makita ay hindi tayo mananalig doon sa ating mga gawa. Mananalig tayo doon sa ating Panginoong Hesus, sa mga ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Mananalig tayo sa mga ginawa niya at gagawin pa niya sa kanyang pag-ahari. Di po ba whoever believes? Marami pong binanggit dito sa Biblia, whoever believes. Meron po ako ditong 4 lang na sabi niya doon, whoever believes in me shall not thirst. Di po ba sabi sa John 6:35? Kung sino mang mananalig sa kanya ay hindi na kailanman mauuhaw. Sinabi din po sa John 7:38, whoever believes in me, out of his heart will flow rivers of living water. Sa mga mananalig sa kanya, ito yung ating mararanasan. Whoever believes in me, though he die, he shall
live. Sabi naman po niya sa John 11:25. Amen po ba? At another, whoever believes in me will not remain in darkness. Ayan, tayo po yan. Hindi na po tayo nasa kadiliman. Tayo pong nanalig at sumampalataya sa Kanya. Sabi sa John 12:46 ay, whoever believes in me will not remain in darkness. Marami po sa banal na kasulatan ng mga binanggit na ang mga mararanasan natin kung tayo ay mananalig sa Kanya. Mananalig tayo sa Kanyang mga ginawa. Ay marami tayong mga pangako na tinatanggap na ating mararanasan. Subalit ngayong hapon po ay ang ating pong pag-uusapang greater works ay hindi lamang ang mga bagay na ito. In this season, let us talk about greater works of Jesus na nagaganap sa huling panahon ito. Anak, may tumatawag, please. Sa hapong ito, ayan, greater works po, ayan, na nagaganap. Ano po ba ang greater works na nagaganap sa huling panahon ito? Nakikita niyo na po ba sa mga kapaligiran? Nakita niyo na po ba sa buong mundo kung ano ang nagaganap na greater works, nagaganap na revival? Ito po yung saving souls. Alam niyo po ba yon? Na dumadaloy po ito. Ito po yung dumaloy. Ito po ang greater works na ito na about pagliligtas ng kaluluwa. Ito po ay dumaloy na sa buhay natin. Naranasan na po natin ito. Dahil mayroong mga naunang nakakilala sa Panginoon na nagpadaloy ng greater works na ito sa ating mga buhay. Ngayong naranasan na natin ang mga greater works na ito na ginawa ng ating Panginoon na pinaniwalaan ng mga taong nauna sa atin. Ano? Na nakarating sa atin. Kumusta po sa atin? Tumigil na po ba ang greater works nito? Dapat po, ang greater works na ito ay walang katapusang pagpatuloy. Na dapat po ay nararanasan ng lahat ng kanyang mga tinawag at mga piniling mga anak. Amen po ba? Ano po ito? True believers are kingdom builders. Ang tunay pong mga mananampalataya ay talagang kingdom builders. Talagang tayo po yung nagbe-build ng kanyang kaharian dito sa lupa. Binibuild natin ang kaharian ng Panginoon dito sa lupa. Ginagawa po natin whatever God calls us to do. Ano? We do whatever God calls us to do in an effort build His kingdom in promoting the gospel of Jesus Christ. Amen? Greater works for Great Commission. Yun po yung isang greater works na kailangan po ay sa huling panahon ito ay nakikita natin na ito po yung greater works na nangyayari sa mundo. Nangyayari sa daigdig. Na sinabi po, paano po napasa atin ang greater works na ito? Ang sabi po ng Matthew 28:18-19. Babasahin ko na po sa Tagalog. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, sa mga alagad, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya't humayo kayo, gawin niyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautisyohan niyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. First, it was given to the 12 disciples. And now, billions of disciples in the whole world, ano po, ay nakarating na ang kaligtasan ito. Bago po tayo magpatuloy, meron po akong isisingit about the demographic study. Kung ilan na po, how many Christians all over the world we are now. According to comprehensive demographic study, there are 2.18 billion Christians of all ages around the world. Ayan, hindi ko po alam kung ito ay 2010 or what year na ito po ang kanilang global demographic study. Ano po, na nakita nila na meron na pong 2.18 billion Christians. Ayan. Paano po ba dumami yun? Siyempre, nagsimula sa isa, nagsimula sa una. How many years na ba ang Christianity sa buong mundo? At nakarating lamang ang 2.18 billions. At ako po ay meron ditong 10 bansa na kung saan according po sa kanila ay meron daw pong largest number of Christians, pero meron pa po sila ditong hindi nakasama na nangyayari na po sa huling panahon ito. Ang estimated po ng 2010
ng Christian population and percentage of population, ano po ay nangunguna po ang sabi dito, United States. Na United States daw po ay nagkaroon ng 11.3% ng mga Christians. Ano po? At sabi din po sa Brazil ay meron din daw pong 8%. Mexico, 4.9%. Russia, 4.8%. Philippines, 4%. Nigeria, 3.7%. China, 3.1%. At meron pang Germany, 2.7%. Ethiopia, 2.4%. Kaya dito po nakalagay lamang pong subtotal is total is 40.47.8. But dito po ay marami pang wala na ngayon po ay laganap na nakikita po natin ang mga harvest of souls. Alam niyo po ba, kagabi po lamang sa akin pong pakikinig sa turo at hindi po natin nakikita na ngayon po isa part, ang Asia po ay isa sa malaki, ang porsyento, na talagang marami po talaga ang dumadaloy ang kaligtasan ng maraming kaluluwa. At ang Europe po na akalatan natin ay isang Catholic nation. Subalit ngayon pong mga huling panahon ito ay makikita po natin ang napakarami. Alam niyo po ba, totoo, sa Amerika, makikita po natin dito po sa Tennessee, ay makikita po ito na talagang hundreds, millions, 100 millions na nagtalaga ng buhay sa isang state, sa isang university, ay talagang kumilos po ang Panginoon na ngayon po ay nagaganap. Dito po sa Netherlands, in a Pentecost Day, ay nagkaroon po ng 60,000 Christians gathering in one, sa isa pong gathering ay nagkaroon po ng 60,000 Christians. At meron din po sa Germany, ano po, lalo na po sa London, nagkaroon po ng fire of revival in Europe sa isang stadium po. Ano po, sa Italy, sa Hungary, nagkaroon pa ng 25,000. Ano po, sa Paris, talagang grabe po ang saved, healed, baptized in the Holy Spirit. Dumaloy po ito sa kanilang mga panahon. Ayon po kagabi sa amin pong pag-aaral, sa itinuturo po ni Pastor Hani, kung sino po mga nanood kagabi, ito po yung mga ipinakita niya na mga nagaganap sa mundong ito. Nag-start po ng May. There is 70,000 gathered in London's Trafalgar Square to hear gospel message. The glory of God is arising in London. And in Asia, alam po natin, 10,000, 50,000 souls, million souls, billion souls in South Korea, and also in Indonesia. Lalo na po talaga ang Asia. Grabe po talaga ang revival ng pagliligtas ng kaluluwa. Kaya makikita po natin dito na ito po yung greater works na nangyayari ngayon. Na greater works po na saan? Na kailangan po nating makasama, kailangan pong tayo ikasama dito sa greater works na ginagawang ito, greater works. To proclaim the greater works in saving souls. Talagang malaking gawa, pinakamataas na gawa. Alam niyo po ba ang pinakamataas talaga, greatest blessings? Alam niyo po ba? Greater works in saving souls. Ito po ang pinakamataas na pagpapala. Na there is spiritual prosperity, there is mental prosperity, there is emotional prosperity, there is physical prosperity, there is relational prosperity, and there is financial prosperity. Yun po yung pagpapala na ibubuhos ng Panginoon, na ibinubuhos niya sa huling panahon ito. Na kailangan po ay maranasan natin na tayo po ay kasama. Tayo po ay kasama sa greater works na ito. Greater works upang ating ipahayag ng salita ng Diyos sa lahat ng uri ng tao. Sabi nga po kagabi ni Pastor Hani, kung kayo po ay nakarinig, na sabi niya, ang Batam ay magpa-partner ng Pilipinas para ating gawin ang greater works na ito na ipinagagawa ng Panginoon. Ang malakihan na pag-abot ng kaluluwa ay ipinagagawa sa atin ng Panginoon. At hindi lamang tayo ay sa ating pag-abot ng ating mga kaluluwa, alam niyo po ba? There are also greater works to flourish in His kingdom work. Talagang habang po tayo ay kasama sa greater works ng paghahayag ng salita ng Panginoon, amen, ay nandun din po ang greater works to flourish
greater works upang tayo ay maging malago, parang tayo ay maging mabunga. Ayan. Bago ko po ipagpatuloy, ay narito po Sister Abby Abogado. Mapagpalang hapon po sa lahat. Si Richard Carrasco ay nakapasok din po. At sabi po dito ay mapagpalang hapon. Ayan, kaway-kaway lang po kayo mga kaabangers. Ayan, Pastora Bimbim Baluyot ay narito na din po at we have 13 po. Nawa po, blessed afternoon, Sir Mylene Parillo. Ayan, Pastor Walter. Ayan, Faustino. At marami pa po na siya ay tinatag na kanyang mga brother. Ben Manga is also watching. Mapagpalang hapon po. Sige po, kaway-kaway po. At tayo po'y invite pa sa napakagandang mensahe po na sinasabi ng Panginoon ngayong hapon na talagang tayo po ay nasa panahon na ng greater works. Amen. Sabi po, greater works in saving souls to do the Great Commission. Ayan, dapat po yan ang pinakamataas na greater works na ating ginagawa ngayon. Na dapat po ang greater works na ginawa noon. Kailan ka ba nakakilala sa Panginoon? Ako po ay 1984 nang dumating sa akin ang greater works na ito. At simula po noong 1984 ay ako po ay ito na. At ako din po ay nasa greater works ng Panginoon. Kaya nawa po ay hindi po tumigil sa inyo ang greater works. Isulat mo dyan, itype mo dyan. Hindi tumigil sa akin ang greater works. Nung taon na ako ay nakakilala sa Panginoon, ay hindi huminto ang greater works. Ito'y ipinagpapatuloy ko. At marami pang greater works ang gagawin ko dahil ito'y ipinagagawa ng Panginoon. Pastor Fabian, mapagpalang hapon po sa inyo. Pastor Ed King, Banikid, ayan, mapagpalang hapon po. Sige po, itype po ninyo na ang greater works na naranasan ko noon, na ako'y nakakilala sa Panginoon, yung greater works ng Lord at ginawa ng isang tao para makarating sa iyo, sabihin mo, hindi huminto sa aking buhay. Hindi huminto sa akin. Amen po ba? Hindi huminto sa akin ang greater works na ito. Amen. Sabi po dito ni Pastor Walter. Amen, Pastor Ates. Yes. Greater works for greater glory. Amen. Naranasan na po natin ang greater works na yan. Dumating na po ito sa ating mga buhay. Kaya kailangan po tayo po ay flourishing in His kingdom work. Ang sabi nga po ng awit 92, 12 to 13, tulad ng palmera, ang taong matuwid, tatatag ang buhay. Sedar ang kagaya, kahoy sa Lebanon, lalagong malabay. Mga punong natanim sa tahanan ni Yahweh, sa templo ng ating Diyos, bunga nila'y darami. Ayan, tayo, nung tayo dumating sa atin ang greater works na ito ng ating Panginoong Jesucristo, alam niyo po ba, ay nung po ito'y dumating sa ating mga buhay, ay alam niyo po ba na nung ito'y dumating, nagsimula tayo na tayo ay itindig sa bahay ng Diyos, tayo ay manahan sa bahay ng Panginoon. Nung tayo ay napatira sa bahay ng Panginoon, nung tayo ay manahan sa bahay ng Panginoon, ay naroon po na tayo po ay lumago. Lumalago po tayong matibay sa bahay ng Panginoon. Amen po ba? Simula nung tayo nakakilala sa Panginoon, dumating sa atin yung greater works ng Panginoon, at tayo ay pumasok sa isang bahay-sambahan at doon ay tumira. Naging tahanan natin ang bahay ng Panginoon. Naging tahanan natin ang templo ng Diyos. Ang sabi po doon ay tayo daw po ay tatatag ang buhay. Lalagong malabay. At ang bungay darami. Ayan. Kaya we are kingdom builders. Simula nung tayo nakakilala sa Panginoon, ito na ang disenyo ng Diyos. Na tayo ilalabay, tayo ay lalago, tayo ay mamumunga, pero wag mo namang tingnan na sa pangmumungang pera lang. Wag mo namang tingnan na sa pangmumungang kaunlaran lang ng iyong trabaho o ng iyong profesyon sa buhay. Kailangan makita natin yung pag nag-glorify ang Panginoon, pag tayo ay nagpo-produce ng much fruit, pag po tayo ay dumadami, pag po tayo ay dumadami, that you produce much fruit and prove to be my disciples. Ito po yung katotohanan para po ma-prove na tayo po ay talagang disipulo ng Panginoon. Sabi po sa John 15:8, ay that you produce much fruit and prove to be my disciples.
Isang katotohanan po na tayo ay mga disipulo ng Panginoon. Kung tayo po ay namumunga. Amen. The fruit, that is our union with obedience to Christ that brings God's glory. Amen po ba? The fruit, ano po, spiritual fruit. Ano ba yung spiritual fruit? The fruit we bear when we win others to Christ. Ito po yung Romans 1:13. Ito po yung bunga. Pag tayo ay nakapag-aakay, pag tayo ay nakapagdadala ng isang kaluluwa. Amen po ba? Pag nakakapagdala tayo ng isang kaluluwa sa Panginoon, nakakapag-akay tayo ng mga kaluluwa, ang sabi dito, ito po yung ating pabumunga. Ano pa? Ano pa yung nagfa-flourish tayo na fruit na maraming tao ang ating naaabot, maraming tao ang naniniwala sa atin kasi may nakikita sila sa atin. Nakakaibang bunga. Nawala sila. That is the fruit of the Holy Spirit na sinasabi sa Galatians 5:22-23. Na tayo po na mga anak ng Diyos, tayo po na mga matuwid na mga anak ng Panginoon, na tayo'y namamalagi sa bahay ng Panginoon, dapat po'y saganang-sagana sa atin ang bunga na sinasabi sa Galatians 5:22-23. Yung pong pag-ibig, talagang kitang-kita sa atin na kahit na may mga taong hindi umiibig sa atin, ay iniibig natin sila. Nandoon sa atin yung kagalakan. Kagalakan hindi dahil maganda ang takbo ng buhay. Subalit nakikita ng iba na kahit tayo ay may mga problema, kahit tayo minaranasan mga challenges sa ating buhay, kitang-kita ng maraming mga tao ng ating mga mahal sa buhay, kapitbahay, kaibigan na, bakit nasa atin yung kagalakan? Bakit nasa atin yung kapayapaan? Napakatyaga natin. Sabi nga doon sa aming barangay, ay tingnan mo naman itong mga born again ito ng the hub of Christ. Abi kahit bagyuhan, naglalakad bihis na bihis. Nakapayong naman. Ang iba'y nakasakay. Subalit napakatyaga na kahit bagyo, kahit na anong panahon, nagpapatuloy na sumasamba sa Panginoon. Sabi nga nung aming kapitan, tayo, nasaan tayo sa pagsimba? At tingnan mo naman yung mga born again na yan. Yun. Greater works na nakikita ng mga tao. Na ang fruit of the Holy Spirit ay nasa ating mga buhay. Amen po ba? Sino pong makakapagbahagi din po dyan at makakapagsabi na greater works ng flourishing in the fruit of the Holy Spirit ay nasa sayo? May kabaitan. Dati kilala ng tao kung paano hindi mabait. Dati kilala ng taong magagalitin. Dati kilala ng iyong mga kamag-anak, maaaring mga kapatid mo pa. Kung ano ang ugali mo. Pero ngayon ang bait-bait mo. Sabi nga ng kapatid ko, ay di ba ate, dati ang tapang-tapang mo, ayaw mo nang tayo inaapi? Bakit ganyan ka? Sabi ko, iba na nga ngayon ng iyong ate. Namatay na ang luma akong pagkatao ko, isa ng bago. Ayan, flourishing by the fruit of the Holy Spirit. Nagpa-flourish tayo sa pag-ibig, sa kagalakan, sa kapayapaan, sa pagtsatsaga, sa kabaitan, sa kabutihan. Yan. Kahit ay hindi ginagawa ng kabutihan, mabuti pa rin tayo sa kanila. Sa ating pagtatapat. Pagtatapat sa Panginoon. Pagtatapat sa bahay ng Panginoon. Pagtatapat sa sinasabi ng Panginoon na tayo magtatapat sa ating mga ikapo. Magtatapat tayo sa ating mga pananalangin at sa mga gawaing ipinagkatiwala sa atin. At ito pa, tayo ay may kahinahunan. Talagang flourishing tayo. Greater works po ito. Ano bang greater works ang ating hinahanap? Greater works po ito na tayo nagpo-flourish sa kahinahunan. Sa mga dumarating na mga pagsubok sa buhay, mga challenges sa buhay, naroon, nakikita tayo. Kitang-kita tayo kung paano tayo hindi nagpapanik, hindi burden. Alam niyo yun? Talagang tayo ay may kahinahunan. Tayo ay merong kapayapaan. Tayo ay merong pagpipigil sa sarili. Amen po ba? Hallelujah! Amen po ba? Ito po yung fruit na flourishing. Greater works in flourishing. Ayan. Na tayo po flourishing to be fruitful. Nagiging masagana po tayo sa mga bunga. And our good deeds, flourishing din po tayo sa ating paggawa ng paggawa ng mabuti.
Ang sabi po sa Colossians 1 verse 10, dapat din po tayo, greater works po, napakita po ng mga tao, we are flourishing in doing good deeds. Sabi po sa Colossians 1 verse 10, sa gayon, baka pamumuhay na kayo ng karapat-dapat at kalugod-lugod sa Panginoon, sasagana sa lahat ng uri ng mabubuting gawa at lalawak ang inyong pagkakilala sa Diyos. Habang tayo ay namumuhay na karapat-dapat, habang tayo ay namumuhay na kalugod-lugod sa Panginoon, marami pong nagsasabi, siya daw po ay namumuhay na kalugod-lugod sa Panginoon, siya din daw po ay namumuhay na karapat-dapat sa Panginoon, pero ang tanong po, ikaw din ba'y sumasagana sa mabubuting gawa? Ayan. Yung po ang kailangan greater works, katulad ng ginawa ng ating Panginoong Jesus. Na ginawa din po niya. Ang siya po ay maraming mabubuting ginawa na ginawa sa mga tao. Minsan po ay may nagtanong sa akin, sabi nila, saan po ba ninyo kinokopya yung inyong mga ginagawa? Kasi po, yung pong aming lingkod, siya may malaking relihiyon, may malaking simbahan. Siya din ay may tinatawag na lingkod sa kanilang simbahan. At sabi nila, ang kanila daw lingkod ay paglanglingo, nagbabasbas, pag may namatay, pag ihahandog o pag magmimisa, yun lamang daw yung ginagawa ng kanilang tagapanguna ng kanilang simbahan. Eh bakit daw tayo na mga mananampalatayang ito, mga lingkod ng Panginoong ito, ay kakaiba daw po ang ating ginagawa? Paano daw natin yun nagagawa? At isa lamang po ang sinabi ko. Ang amin pong kinokopya sa aming mga ginagawa, sa mga mabubuting gawa, pagkakawang gawa, na walang bayad, na hindi kami tumatanggap ng upa sa anumang aming ginagawa, ay ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong Panginoong Hesukristo ay nagtuturo ng salita, ang nagpapagaling sa mga may sakit, ayan po, dumadalaw sa mga may sakit, nagpapakain sa mga walang makain, nagpapasuot ng damit sa mga walang maisuot, sa mga nagkakasala ay inuupuan at tinutulungang makalaya sa kasalanan. Ang mga hindi ayos na buhay ng pag-aasawa, nandun din si Jesus, may balon ng isang babae kanyang kinausap at doon inayos ang buhay. Yun po ang gawain ng ating Panginoon Jesus. Yun ang mga greater works na ginagawa ng ating Panginoon Jesus. Kasama po na greater works, we are flourishing in doing good deeds. Sasagana tayo sa lahat ng uri ng mabubuting gawa. Ayan. Amen. Mabubuting gawa talagang kahit po pagod na pagod ka na. Alam mo, yan po ang buhay talaga ng pastor eh. Alam niyo po yan, kahit bagyo, talagang nais po lagi namin ay laging aming magawa ang mabubuting gawa na ito'y magdadala ng kaluwalhatian sa pangalan ng Panginoon at magdadala upang makaakay ng mga kaluluwa. Magdadala kahapon po lamang. Kahapon ba ay yung pong anak ng first cousin ko at the age of 48 ay namatay, biglang namatay, ninong po ni Sam. At isang-isang anak po yon, wala na po siyang papa, ang kanya lang mama, at meron pong asawa na 2 years ago lamang kakakasal. At ang sabi ko po sa aking mga anak, ako'y pupunta doon hindi na para sa patay, kundi para ako'y magpalakas. Para magpalakas sa aking kamag-anak na nawala ang kaisa-isang niyang anak, na kanyang minamahal na anak. Tayo po, marami po tayong kailangang abuting mga tao. Alam ko, isang araw, ang aking first cousin na ito, na sabi ko nga, ikaw ay ayayain po. Iimbitahan kita ng 1 linggo sa aming kamunang bahay at ikaw muna ay magbakasyon. Nawa po, yun ay paunlakan niya. Yun pong pagkakawang gawang yun, yung pong mabubuting gawang yun na siya puntahan, alalayan, yun po ay daan upang tayo, yun po ay isang paraan para ating maipadama sa kanila na we are flourishing sa ating buhay pananampalataya. Tayo inamumuhay na karapat-dapat. At sa atin na pong na sinasabi natin na malawak na ang ating pagkakilala sa Panginoon. So sinasabi pong ito ng Colossians 1:10 na tayo namumuhay na karapat-dapat, kadugod-dugod at lalawak ang ating pagkakilala sa Diyos, kalaki po doon na sasagana sa lahat ng uri ng mabubuting gawa. Ito po yung greater works. Amen po ba? Greater works po na gusto po ng Panginoon ay atin pong ginagawa sa huling panahon ito. Na ang lahat ng ating pagtatanim ng greater works na ito ay parang tayo po ay makapag-akay, makapagdala ng liwanag, makapagdala ng pag-asa, makapagpabukas ng kanilang mga kaisipan. Gaya po kanina,
Ako po ay meron ding pinuntahan ng isa ko ding first cousin, kasama yung kanyang anak. At nandun din po na ako din po ay hindi umalis, na sila din po ay akayin para po sila ay muling bumalik sa Panginoon dahil dati po ay naakay na sila. At sabi ko kahit ihatid, kahit sunduin, ay gagawin. Kahit po minsan hindi maganda ang mga salita, ang mga pag-uugali, pero hindi po yun ang atin tinitingnan. Ang atin pong tinitingnan sa kanila, sa diwa ng pag-ibig, tinitingnan natin sila ng may kahabagan. Kahabag-habag sila kung hindi maliligtas ang kanilang kaluluwa. Kaya po ang dahilan bakit po tayo ay magkakawang-gawa. Upang maakay natin sila sa pagkakilala sa Panginoon. Upang maakay natin sila. Greater works in prayer for people to go forth. Upang magpatuloy, greater works po ito, yung ating pananalangin. Ipanalangin po natin na nawa ay magkaroon ng maipahayag ang gospel, maraming magmisyon, maraming magtalaga ng buhay, sa maraming kaluluwang aanihin. Kailangan po tayo po ay greater works. Greater. Gumagawa po tayo ng greater sa larangan ng pananalangin. Dagdagan po natin, nakita ko po, nasaksihan ko po sa GBI, Tagba GBI, Batam, Indonesia. Nasaksihan ko po doon kung gaano napaka-great ang kanilang gawa sa pananalangin. Ito po ang greater works. Greater works to share the gospel. Greater works in prayer. Amen. Sabi po ng Ephesians 6:18-20, manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon. Humiling at sumamo sa patnubay ng Espiritu. Lagi kayong maging handa at patuloy na ipanalangin ang lahat ng hinirang ng Diyos. Ipanalangin din yung ako'y pagkalooban ng wastong pananalita upang buong tapang kong maipahayag ang hiwaga ng magandang balitang ito. Dahil sa magandang balitang ito, ako'y isinugo at ngayon nakabilanggo. Kaya't ipanalangin ninyong maipahayag ko ito ng buong tapang gaya ng nararapat. Pananalangin upang ang mga humahayo, amen, upang nandun sila, ikaw humahayo man, pero minsan lang. Pero meron talagang mga misyonero, meron talagang mga, yun na ang kanyang trabaho, humahayo na lang ng humayo. Hindi ka man po kasama doon. Pero nawa, meron kang greater work sa larangan ng pananalangin. Napakataas ng iyong pananalangin. Amen? Pananalangin upang tayo manalangin na nawa nga ay lahat ng lugar, lahat ng sulok ng mundo ay maabot ng salita ng Panginoon. Sinabi po dito ni Pablo na ipanalangin siya, nabigyan ng wastong pananalita. Ipanalangin natin ang mga humahayo. Katulad ni Pablo, maaaring hindi nakapos ng kolehiyo. Huwag kang matakot. Katulad ni Pablo, may kapansanan na hindi inalis sa kanya ng Panginoon para lalong mahayag ang kalooban ng Diyos. Ikaw ba may kapansanan? Tingnan mo nga si Pastor Dong, may kapansanan. Pero grabe kung humayo. Isa ka ba sa nananalangin kay Pastor Dong? Na sa kabila ng kanyang kalalagayan, inaway, patuloy na bigyan siya ng matibay na pananalita. Patuloy na bigyan sila ng lahat ng pagpapala. Ano ba ang kanilang naranasan ay ipanalangin natin sina Pastor Dong sa kanilang mga pagmimisyon. Greater works in prayer. Kasama ka na ba sa 24/7 na ating ginagawa? Kung hindi pa, inaanyayahan kita. Ayan, mapagpalang hapon po. Marami na po uling pumasok. Tuloy po kayong makinig. Ayan. Kaya greater works in prayer for people. Amen? For yourself. Bago sa iba, sa iyo mo ng sarili. Ipanalangin mo na magkaroon ka din ng greater works na ikaw imatibay sa pananalangin. Laging nananalangin. Ano? At alam niyo po ba, pag ikaw ay greater in prayer, hindi mo na po naipapanalangin ng iyong sarili, ang Diyos na ang bahala sa iyo. Pag ikaw ay sobrang manalangin para sa kapaknan ng iba, lalo na ang gawain ng kaharian ng Panginoon, ang Diyos ang bahalang umalala sa iyong mga pangangailangan. Amen? Kasama tayo sa payroll ng langit. Amen? Hallelujah. Sabihin mo dyan, wala man akong kumpanya, wala man akong natatanggap ng mga benepisyo dito sa lupa. Ayoko naman naka-payroll sa langit. Amen? Hallelujah. At marami akong benepisyo na matatanggap dahil talagang walang hanggan. Talagang ito po yung greater works na gusto ng Panginoon na tayo ay ginagawa natin ito.
Patuloy tayong manalangin. Ipanalangin natin ang mga naglilingkod sa paghayop, pupunta ng mga bundok, pumupunta ng mga liblib na lugar. Greater works in prayer for people. Sa mga lingkod ng Diyos. Amen. Upang patuloy pa sila. Greater works. Amen. Greater works on your finances to support in promoting the gospel. Ayan. Meron ka bang greater works? Ninanais mo ba na magkaroon ng greater works sa iyong buhay, magkaroon ng breakthrough ang iyong finances? Dapat po, ito din po ay meron tayong greater works. Amen. Na talaga pong greater works, Lord. Amen. Magkaroon po ng breakthrough sa aking finances. At ako, I will support to promote the gospel. I will support the missionaries, the ministries, the local church, helping the poor, at iba pa. Amen. Alam naman po natin na talagang napakahalaga ng pananalapi upang maisulong ang greater works ng Panginoon na maipahayag ang kanyang mga salita. Upang tayo makasakay at makapunta sa mga lugar-lugar. Upang tayo makapagpahayag ng salita ng Diyos. Greater works on your finances to support and promoting the gospel. Lagi mo bang iniisip na, Lord, pagpalain po ko upang lalo po akong makatulong, Panginoon, sa iyong ministeryo, Panginoon. Ministeryo, Panginoon, Lord God, ng pag-abot sa mga manggagawa, sa pagtatayo ng mga simbahan. Katulad po kami, patotoo ko po, nakakatuwa po ang ginagawa ng Panginoon dito po sa Dahab Undang. Sa mga bagong natayo ng mga simbahan, lalo na po sa Ulat Silang, sa pangunguna po ni Pastor Elton at ni Pastora Reyna. Na kung linggo-linggo ay sila po ay laging may Bible study at aabot ng kaluluwa, nakakatuwa po. Pag Bible study mo, sisimba na sa linggo. At ang lugar po nila ay napakaliit pa sa kanilang inuupahan. At kanina nga po ay nag-usap kami ni Pastor Elton na talagang kailangan na nating manalangin. Kailangan na nating humakbang. Kailangan na nating makakita ng maluag na lugar upang doon ay manahan ang mga taong ito na inaakay sa Panginoon. Amen? Na nakita mo, wala silang mga upuan. Nakita mo, nakulang pa sila sa mga upuan. Nakita mo na wala silang ganitong TV na binubuhat pa, wala silang mga electric fan. Dahil nga, 1 month pa lang sila na simbahan. Subalit nandoon ang paglagok. Nakakamangha ang mga kaluluwang uhaw na uhaw at gutom na gutom sa presensya ng Panginoon. Naisip mo ba na, Lord, bigyan mo pa po ako ng magandang hanap buhay, bigyan mo pa po ako ng kasaganaang pinansyal para ako po ay makatulong. That is greater works. Yun po ang napakalaking greater works na kailangan natin sa huling panahon. Meron pong Tuwi Batangas, kina Pastor Rabin, kina Pastor Harold. Ang sinasabi ko lang po, dito pa lang po sa amin. How much more yung sa iba pa nating mga lugar na malawak. May Tagaytay, kay Pastor Aweng. Siyempre po, yun po yung pinagkatiwala sa akin ng Panginoon na nasaskupan po. Kaya nandun po lagi ang aking focus ng akin pong pananalangin, pagbabantay, pagtuturo at pag-angalaga para sa kanila. Para sila ay maihatid sa destiny na gusto ng Panginoon para sa kanila. Hindi ko po sila pinakikialban. But naroon po ako na lagi nakaalalay at anumang tulong ay ibibigay na kahit po ako nandito na, 65 years old na, ay hindi pa rin titigil na ako ay pagpalain ng Lord financially upang maibuhos para sa gawain ng kanyang tahanan, ng kanyang simbahan, ng kanyang palatuntunan sa simbahan na nakapasok sa kanyang kaharian. Amen po ba? Greater works in your finances. Sabi ng Isaiah 54, kalooban po ba ng Diyos na i-widen ng Lord ang ating territory for greater works sa mga kasaganaan? Sinabi po ng Isaiah 54, 2-3, ang sabi po niya, gumawa ka ng mas malaking tolda. Palaparin mo ang kurtina niyon. Huwag mong lagyan ng hangganan ang dakong iyon. Pahabain mo pa ang mga tali. Ibaon mo ng malalim ang mga pantulos, sapagkat kakalat kayo sa buong daigdig. Aangkinin ng inyong lahi ang ibang mga bansa, at pananahanan nila ang mga lungsod doon na iniwanan. Ayan po. Sabi po doon, ano nga po ang sabi doon? Di po ba napakaganda doon? Enlarge the place of your tent.
Ayan, kalooban po ng Panginoon na magkaroon ng enlargement through greater works of God. Through greater works, doing the greater works of God. Ayan, wala po tayong greater works mula sa sarili natin. Ang atin pong greater works ay greater works ng Panginoon. Amen po ba? Kaya, kalooban po ng Panginoon, palawakin natin ang ating mga teritoryo. Palawakin natin ang ating tolda, ng ating mga teritoryo, ng mga nasasakupan. Kalooban po ng Diyos na tayo ay lumiban. Kalooban po ng Diyos na ating patibayin, ating pahabain, ating palalimin. Amen. At kalooban po ng Diyos na tayo'y kumalap sa buong daigdig. Ikalap ang ating mga greater works na ito sa buong daigdig. At pag-angkin na mga pagpapala sa ating mga bansa. At kalooban ng Diyos na pag iwinay din natin ang tent ng bahay ng Panginoong ito, ay nandoon ito'y pupuntahan, pagtatakbuhan, pananahanan ang mga lungsod na ito. Amen po ba? Hallelujah! Amen! Kaya nga po, a generous Christian is able to abound in good works. Kailangan po natin, kung kailangan po natin ng enlargement ng territory ng Panginoon, nandoon po ang salapi. Hindi po masama ang salapi. Amen? Ang masama po ay mahalin mo, ibigin mo ang salapi. Pero ang tayo ay magkaroon ng salapi, kalooban po ito ng Panginoon. Gaya po, meron tayong itatayo na ipinapakita ang Panginoon sa ating mahal na Pastor Dong at Pastor May, na yung pong ating ilang story building to enlarge the territory of His kingdom there in Parañaque, for all over, para po ang buong Dahab and all connected churches ay magkasama-sama tayo. Magkaroon po tayo ng isang Astrodome, kung yun po talaga ang kalooban ng Lord. Magkaroon po tayo dito sa Pilipinas na talagang ma-enlarge ang territory ng gawain ng Panginoon. Are you willing? Are you expecting breakthrough in your finances? Not only matugunan ang pangangailangan mo at maging komportable ang iyong buhay, kundi matugunan ang paglawak ng pangangailangan ng kanyang kaharian. Ayan na po, kailangan po, meron po tayong ganitong greater works na pag-iisip sa ating mga finances. Na Lord, pasaganain mo ako. Una, para masuportahan ang iyong kingdom advancement. Amen? Para masuportahan, hindi lamang matugunan. Ang pangalawa ay matugunan ang aming mga pangangailangan. At pangatlo, ayan, atin pong madominahan ang mundo. Amen? Kailangan po natin madominahan ang mundo. Gagamitin natin ang mga pananalating ito to have dominion. Amen. To have dominion in our country, in our nation. Kailangan po pasaganain tayo ng Panginoon para lagi gagamitin natin ang salaping ito upang ma-redeem natin ang mga pangit na nangyayari sa daigdig na ito. Halimbawa, doon sa iyong barangay, nakita mo, merong ginawa doon, merong itinayo doon na pinagkagastosan ng salapi para gumawa ng ganitong isang paghahayan. Ngayon, dahil marami kang pera, gagamitin natin ang ating malaking salapi upang tapatan natin at ma-redeem natin ang masamang nangyaring iyon. Alam niyo po ba yung pangyayari sa Italy, yung pangyayari sa nangyari dito po sa ating ginawang ito sa Europe, na gumawa ang kaaway ng ganitong kanilang mga pamamaraan? Alam niyo po ba? Kasi po, talagang matindi na po ang ginagawa ng Panginoon na pagliligtas ng maraming kaluluwa. Naguguluhan na ang kaaway. Nagugulo na sila. Wala na silang magawa. Kaya kailangan maihag natin ang greater works na ito for the glory of God. Maihag natin ang kaluwalhatian ito, ang kaganapang ito sa mundong ito. Magagawa ng Diyos na pasaganain tayo sa lahat ng bagay. Amen po ba? Amen? Magagawa ng Diyos, sabi 2 Corinthians 9 verse 8, magagawa ng Diyos na pagsaganain kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang sumagana kayo sa mabubuting gawa. Ano po ba yung mabubuting gawa? Ito po yung greater works. To promote, to support. Amen. To finance the kingdom of God. Amen po. Ang paghahari ng Diyos. Ang malawak na pag-abot ng maraming kanin. Alam niyo po ngayon, tuwing Sunday, ang sasakyan nila Pastora Reyna
ang aming malaking sasakyan, kaya pala kami bumili din ng malaking sasakyan, hindi lamang para magamit sa negosyo, kundi lalong-lalo na sa gawain ng Panginoon. Naghahakot ng tao dito sa mga barangay, kalapit na barangay. Naghahakot din ng tao pag Sunday afternoon, doon naman sa isang gawain ng Panginoon sa silang. At sabi ko, Lord, bibigyan mo po ng malaking sasakyan si Pastor Alton at si Pastora Ray. Dahil maraming tao ang laging isinasakay, mainit, maulan, isinasakay at hinahakot para dalhin. Yun po yung tayo sasagana sa ating mga kayaman. Para magamit sa gawain ng Panginoon. Hindi ka bumili ng sasakyan para lamang to have a comfortable life. But ikaw ibinigyan ng Diyos ng malaking sasakyan para for kingdom building. Amen po ba? Para sa gawain ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Ikaw, nagnanais ka ba na magkaroon ka ng breakthrough financially? Na ang una mong iniisip ay para suportahan ang gawain ng paghahari ng Panginoon, ang gawain ng mga simbahan. Amen. Ang pag-abot ng maraming kaluluwa, marami pong samagot. Amen. Sige po. Ano po ba? Amen po ba talaga kayo? Nakahanda na po ba kayo sa greater works na ito? Na sa huling panahon ito, naghihirap ang marami, pero sa mga matuwid, pasasaganain ng Panginoon. Magiging mayabong, mamumunga, magiging matatag, malabay, matibay, malakas, malusog. Ano pong klaseng prosperity? Kala niyo ba sinasabing prosperity ay pera lang? Ang ibig sabihin po ng prosperity, kaunlaran. Spiritual prosperity, maunlad ka sa spiritual. Mental prosperity, maunlad ka sa iyong kaisipan. Amen? Emotional prosperity, maunlad ka sa iyong emosyon. Physical prosperity, maunlad ka sa iyong physical. Amen? Relational prosperity, meron kang kaunlaran sa iyong pakikipagrelasyon. Financial prosperity, yon, may kaunlaran ka sa pagpapalang pinansyal. Yun po ang totoo na kingdom prosperity na gusto po ng Panginoon ay ating maranasan. Greater works. Are you ready for greater works? Na noong pa ay ibinigay na ng Lord. Ang sabi niya, nasa akin ang kapamahalan at kapangyarihan. Kaya ngayon, pinahahayo ko kayo. Pinahahayo ko kayo upang umabot ng kaluluwa. Ipinahahayo ko kayo upang kayo mamunga. Ipinahahayo ko kayo upang kayo magsipagyaman. Magsipag-flourish. Amen? Yan ang gawang paghayo na gusto ng Panginoon na maganap sa atin. Amen? Kalooban niya na pasaganain niya tayo. Kalooban niya na pagpalain niya tayo. Kalooban niya na gawin kang malusog. Katulad ni Pastora Tess. I'm 65 years old. Pero sobra akong pinapasagana ng Lord sa kalakas at kalusugan. Dahil pinasasagana din ako ng Lord sa karunungan upang ingatan ko ang aking katawan, upang ingatan ko ang aking pagtulog, upang ingatan ko ang aking mga kinakain, upang ingatan ko ang aking mga ginagawa. Amen? Wala pong nai-squander na oras. Walang nasasayang na mga oras. Amen po ba? Hallelujah sa aking buhay. Sapagkat lagi kong sinasabi, Lord, ang lahat ng ito. Your greater works, Panginoon. At ang greater works na ito, Panginoon, ay sabi po doon sa huli, na tungkol po sa greater works na ito, na sinabi doon sa John, ang sabi niya doon ay, at sabi dito, at anumang hilingin nyo, ayan, ay ibibigay ng Panginoon upang maparangalan ang Ama sa pamamagitan ng Anak. Ang lahat po ng greater works ay para magbigay ng glory sa ating Panginoong Hesukristo. Not glory to us. Not glory to me. Amen? Greater works po para po mabigyan po ng kaluwalhatian ang ating Panginoon so that the Father may be glorified. The Father is glorified by this. Amen po ba? Kung tayo po ay namumunga, kung tayo po ay mahayo, amen, God is glorified when His people praise Him for His mighty acts and do His greater works. Ayan, napararangalan po ang Ama pag ang kanyang mga anak ay laging nagpupuri sa kanyang mga ginawa. Pinapasalamatan ang kanyang mga ginawa
at ginagawa ang kanyang mga gawa. Amen po ba? Kaya hinahamon ko po kayo, ano po bang greater works ang inyong hinahanap sa inyong buhay? Ano po bang greater works ang inyong hinihintay? Bakit hindi pa kayo makakilos sa inyong mga sarili upang kayo ay magkaroon ng breakthrough, upang magawa talaga ninyo ang greater works na ipinagagawa ng Panginoon? Ang sabi ko po kanina sa aking mga anak, dito po ako magtatapos. Katulad po ni Abraham, nang siya po ay binigyan ng pangako na siya ay magkakaroon ng anak at maging ama ng maraming bansa. 25 years before dumating ang 100 years. At nang dumating ang 100 years, yon ang naging katuparan ng promise ng Panginoon sa kanyang buhay. At ayon po sa kasaysayan ng aking buhay, paglilingkod sa Panginoon, ako po ay 20 years na in full-time ministry. But before 20 years, ay meron na rin po akong 5 years na ako po ay naglilingkod sa Panginoon. At sabi ko, Lord, this is my season. This is my season, Lord, na talagang yung greater works na ginawa mo, ginawa ng aking lahing si Abraham, na mayroon kang covenant promise sa kanya, ay ito na rin po ang season ko, Panginoon, at ng aking pamilya, upang matanggap namin ang iyong promise, Panginoon, katulad ng kayo. Ang katuparan ng pangako ay dumating after 25 years. At Lord, binilang ko po ito sa aking buhay. Ito rin po ang panahon ng after 25 years, aking paglilingkod sa iyo. Salamat po. I will enjoy, Panginoon, your greater works. Panginoon, na ito, gawa mo, Panginoon, na i-enjoy kong gagawin ko. Amen. Hallelujah. Nang lahat ng merong kingdom prosperity sa aking buhay. 2024, God is set to do something bigger, something greater, something larger, more than, far beyond, exceeding, abundantly, above you can ask or think. If you believe, you will do the greater works of Jesus, and you will see the glory of God. Amen po ba? Ang kinin po natin, ngayong taong ito, we will do something bigger. That is greater. Something greater. Something larger. More than. Far beyond. Higit pa sa iyong inaasahan. Expect the unexpected. Expect the ways of God. Alam niyo po ba kung ano yung expect the unexpected? Asahan ang hindi mo inaasahan. Talagang aasahan mo talaga yung hindi mo ginawa. Hindi doon sa paraan mo. Aasahan mo yung paraan ng Diyos. Talagang hindi mo talaga inaasahan biglang darating sa'yo. Are you ready? Expecting the unexpected. This is your season. Greater works for the glory of God. Sinabi ni Jesus, hindi ba't sinabi ko sa inyo na kung sasampalataya ka ay makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos. Sa atin pong pananampalataya, sa atin pong pananalig, ay hindi lamang ating makikita at magagawa ang greater works ng Panginoon, kundi makikita din po natin ang kaluwalhatian ng Diyos. Amen po ba? Hallelujah! Praise God! Kaya kayo po ay lagi kong inaanyaya. Tayo po sa huling panahon ito. Magpakatibay po tayo sa ating pagmamahal sa ating Panginoon, sa ating pagtatalaga ng ating buhay, pagsisikap na magawa natin. At pagsisikap, naingatan po natin ang ating mga katawan. Dahil mahirap pong maglingkod ang may sakit. Mahirap pong maglingkod ang mahina. Nais po ng Panginoon, tayo maglingkod na malusog, masaya. Amen. Sapagkat we are blessed to be a blessing. Ano ba ang ating padadaluin kung wala tayo? Kaya kailangan po all aspects of kingdom prosperity ay masagana sa buhay natin. That is the greater works of God. Greater works for His glory. Purihin po ang Panginoon at kayo po ay aking ipapanalangin. Meron po ba kayong nais na isabihin? Meron nais na ipahayag? Good afternoon po, Pastor Chacha del Coro, na ngayon po ay still watching. Salamat po sa ating lahat at patuloy po tayo na sa araw-araw ng ating buhay
tayo po ay magpatuloy na ating subaybayan, ating suportahan ang mga misyon na ipinagagawa ng Panginoon. Misyon para sa daily life sharing, misyon na naroon po tayo sa 24/7, ang atin pong BBLT, ang atin pong Kapit Pandesal, ang iba't ibang misyon na ginagawa ng iba't ibang simbahan, mayroong Feed and Lead program, alam niyo po, mayroon pong extension ng mga Feed and Lead program, ayan, at iba't iba po na mga pamamaraan, ang buong The Hub of Christ, ang buong lahat ng mga connected sa BBLT churches, ay patuloy ko pong idinadalangin na naway lahat tayo ay patuloy na magawa ang greater works na ipinagagawa ng Panginoon. Sumagana tayo sa lahat ng mabubuting gawa. Sumagana tayo financially upang ang mga walang lupa ay magkaroon ng lupa, ang mga walang bahay ng Panginoon ay magkaroon ng bahay ng Panginoon. Greater works po ito. Suportahan po natin. Magkaisa po tayo na magpanalangin. Atin po laging alalahanin ang mga nagsisimulang mga simbahan, na atin po silang alalahanin sa atin po mga panalangin, at kung ano man din po ang ating maisusuport, ay tayo po ay manalangin kung paano po tayo magiging kalakasan ng ating mga kasamang mga kamanggagawa. Ipanalangin po natin ang mga inilalagay ng Panginoon sa puso ni Pastor Dong at Pastor May. Patuloy po tayong sumuporta. Dalhin po natin, tayo po ay sumama, tayo po ay kumapit, tayo po ay kumonek sa isang puno na walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo, at naging puno ang The Hub, at kailangan po nating laging nakakonekta sapagkat sabi nga doon, apart from Jesus, we can do nothing. Kung tayo po ay hindi laging nakakabit sa puno na walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo, na nakabit sa mga sanga na itinayo ng ating Panginoong Jesucristo, o kung tayo din ay makakabit sa kanila, ay wala po tayong lahat po tayo ay magsabi na tayong lahat ay nakaagapan. Sinilagay ng Panginoon sa buhay na vision and mission sa ating mahal na Pastor Dong at Pastor May. Sa mga pangitain na inilagay sa kanilang mga buhay, ay tayo po ay makikiisa, tayo po ay susuporta, tayo po ay matibay, makikibahan, at makikiisa, at pananatili sa daloy na ito. At sinasabi ko po sa inyo, hindi po tayo nagkamali. Nakakasiguro po tayo na tayo po ay nasa tamang daloy. Amen? Dahil isa po ako sa talagang may malinaw na kapahayagan ang Panginoon. Paano po ako nagkaroon ng connectivity? Paano po ako nagkaroon ng relationship na matibay, unay sa Diyos at sa manggagawang si Pastor Dong at si Pastor May, at sa mga gawain na kanya. Dahil mahal natin ang Panginoon, mahal natin sila, at ang mahal nila ay mahal natin. Amen po ba? Ang sinusuportahan nila, isusuportahan natin. Amen? Magsama-sama po tayo, itaguyod po natin ang malinaw na itinagagawang ito sa atin ng Panginoon. Greater works. Amen po ba? Greater works po ang higit pang ipagkakaloob sa atin ng Panginoon. Nakakamangha at kahanga-hanga. Kagabi po, ay kung ako ay dumalo, ako po ay nakibahagi sa Zoom doon po sa gawain sa ating prayer meeting. Na libo-libong tao ang nandoon po sa prayer meeting sa gawain ng Panginoon kagabi. Talagang damang-dama ko po sa puso ko na may dumaloy sa akin. Amen? Yan po ang mahalaga. Nasa nakikita nating greater works na ginagawa ng Diyos sa mga lingkod na ito, na ating nabasa at nakita, ating nasaksihan. Tayo din po ay nakikisa sa kanila. Tayo din po ay nagsasabing, Lord, nais ko pong dumaloy sa ganitong daloy. Hallelujah! Greater works. Sa isang Sunday, 5 service sa maghapon. 2,000, 1,000, 1,000, 2,000, kahanga-hanga. Talagang greater works talaga to. Kitang-kita ng mga mata. Kitang-kita namin ng mga mata ang ginagawa ng Panginoon. At kung hindi dahil unay sa Diyos, at kung hindi dahil sa ating Pastor Dong at Pastor May, hindi natin makikita ito. Hindi tayo magiging connected dito. Kaya wag po laging nating kalilimutan ang mga sinimula na ginamit ng Diyos sa ating mga buhay. Wag po nating kalilimutan. Sino man ang ginagamit ng Panginoon sa atin, wag po natin silang, lagi po natin silang ibigay po natin ang ating honoring sa kanila. Ibigay po natin ang ating pagmamahal sa kanila. Ibigay po natin ang ating suporta sa kanila. Dahil sila po talaga ang tamang magulang, tamang mga tao
niililigay sa atin ng Panginoon. Kaya po ako po ay narito na pagkatiwalaan sa daily life sharing. Isa po ako sa pinagkatiwalaan. Dito ay tumayo at ipangaral ang salita ng Panginoon. Dito ay tumayo upang magpatotoo at maghayag na mabubuting ginagawa ng Panginoon. At maghayag kung ano din ang mga kapahayagang sinasabi sa aking Panginoon sa huling panahon. Grabe po. Greater works po talaga. But all of these greater works are all for the glory of God. Lahat pong ito ay para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Kaya magsama-sama po tayo, magalak po tayo, matuwa po tayo sa mga gagawin pa ng Panginoon at ipapahayag ng Diyos dito po sa daily life sharing, sa atin pong Building Bridges Leadership Training, sa iba't iba pong mga gawain, atin pong every Monday na atin pong pag-aaral. Talagang grabe po ang ginagawa ng Panginoon. Gusto ko rin pong magpatotoo, grabe po ang ginagawa ng Lord talagang sa akin pong buhay paglilingkod. 2011, 2009, nang makilala ko po sina Pastor Dong, simula po noon na ako po ay dumaloy sa kanilang daloy. Ay grabe po talaga ang mga nangyari sa aking buhay. Talaga pong tinataas ko po talaga ang Panginoon. Pinapasalamatan ang Panginoon at pinapasalamatan ang aking naging mga magulang, spiritual parent, si Pastor Dong, Pastor May, kung paano talaga sa ganito naming katatayuan ngayon, dumaloy po sa amin ang greater works na meron sila. Ang lahat pong ito ay sa kaluwalhatian. Kaya hinahamon ko po kayo. Talagang grabe po. Manatili po tayo. Amen? Manatili po tayo na laging makinig sa pagpapahayag ng ating mahal na Pastor Dong at Pastor May. Lagi po tayong maagap pag tayong mahuhuli sa mga palatuntunan na pinagagawa ng Panginoon sa kanila at dadaloy din sa ating mga buhay. Kaya purihin po ang Panginoon sa hapon ito. Watching si Emma Ramos. Nakita ko po dito na she is watching now. Sino pa po? Sister Angie. Pagpalain kayo ng Lord. Pastora Tess Bacos. Let's have a grateful and an obedient heart always for the glory of God. Yes, aking sister na maganda. Talagang totoo yan. Ang lahat ng ito ay for the glory of God. Ano man ang mga ginagawa ko, pagiging matibay ko sa pananampalataya, pagiging matibay ko bilang isang pastor, pagiging matibay ko upang ingatan ng aking pangangatawan, ng aking buhay, ang lahat ng ito ay ginagawa ko for the glory of God. Amen. Hallelujah. At miss na po ang isa't isa. Magkita-kita po tayo, personal ulit, sa ating nalalapit na mga gawain. Kaya ngayong pong hapon, ay ako po ay magbibigay ng panalangin para po sa ating lahat. Panginoon, maraming salamat po sa hapong ito. Nahayag po ang iyong napapanahon ngayong kalooban patungkol sa iyong mga salita, sa iyong greater works, Panginoon Lord God, na nais mo na aming maranasan, aming magawa, Panginoon o God, hallelujah, higit pa sa iyong ginawa. Panginoon, maraming salamat po Lord God, hallelujah. Purihin ka Panginoon o God sa hapong ito, Panginoon. Ito po ay salitang, ito po ay kapahayagan, ito po ay plano mo sa aming mga buhay na kami ay pagpalain mo upang kami maging pagpapala sa iba. Upang maisulong namin ang gawain ng iyong kahayaan dito sa lupa sapagkat talagang napapanahon na Panginoon. Na mainit na po talaga ang labanan, Panginoon o God, na kailangan namin, Lord, mas mainit, mas manalam, Panginoon, upang aming isulong iyong greater works. Ang paghayo, pag-abot ng mga kaluluwa, pagdidisipulo, pagbautismo. Mag-flourish kami na makita ng mundo na kami talagang liwanag, kami talagang lasa ng mundong ito. At kami sumagana sa lahat ng mabubuting gawa, sa lahat ng kanilingan ng bunga ng banal na Espiritu. Kami sumagana sa finances, Panginoon, sa mga pananalapi, Panginoon Lord God, upang lalong mahayag ang iyong greater works, Panginoon, sa iyong mga simbahan, sa iyong kaharian, sa buhay ng iyong mga lingkod, sa buhay ng iyong mga anak, upang isustain, Panginoon, upang i-promote, Panginoon, o God, upang suportahan, Panginoon, na mas malawak na paghaharian, Panginoon, sa iyong gawain dito sa lupa. Lord, maraming salamat po. Gamitin mo po ang palatuntunan ito. Panginoon, patuloy na pagpalain, patuloy pang mahayag ang mga
ipagkaloob mo po at ibuhos mo po ang iyong mga special grace sa iyong mga lingkod na iyong itatayo sa bawat araw sa programang ito, Panginoon, sa panguna po ng aming mahal na magulang na si Pastor Dong at Pastor May. Panginoon, sumagana nga po, Panginoon God, ang iyong kapangyarihan, ang iyong biyaya, O Diyos, sapagkat hindi lamang ganito. Kung ito po ay nakikita namin, ito ang nangyayari. Higit pa po dito ang iyong plano na mangyari sa daily life sharing, Panginoon. Lord, i-level up mo po, enlarge mo po ang territory, Panginoon. Enlarge mo po ang tent ng capacity, Panginoon, Lord God, ng daily life sharing, Lord. Salamat po, Panginoon. Nakikita po namin, level up, Lord God. Greater works, Lord. Hallelujah. Ang iyo pong ipagkakaloob sa amin, Panginoon. Lord, pagpalain mo po ang aming mahal na Pastor Dong, Pastor May, saan man po sila naroon ngayon, doon po sa lugar ng malayo, Panginoon, pagpalain mo po ang kanilang misyon, O Diyos, ang patuloy na mga nalalapit na mga gawain na iyong ipinagkatiwala, ang BBLT, ang pagdating ng mga taga Malaysia, ang pagdating ng mga ang pagdating ng mga taga galing sa Melbourne, Australia, ang pagdating ng mga galing sa Batam, Indonesia, Panginoon. Lord, salamat po, O Diyos, hallelujah. Kung paano po, Panginoon, ito po'y pinagpala mo na, Panginoon. Sila po ay darating na magdadala ng pagpapala sa aming bansa. At sa amin din naman pagliban, saan man din kami pumunta, magdadala rin kami ng pagpapala. At kami uuwi sa aming mga sariling bansa, na kami may dalang kasaganaan sa aming mga pagpapalang bansa, sa aming mga pagpapalang simbahan, sa aming mga pagpapalang tahanan. Kaya Panginoon, maraming salamat po sa hapong ito. Salamat po sa patuloy mong ginagamit ang 24/7 intercession. Marami pong salamat, Panginoon, na patuloy po ito na kami ay nagpapatuloy na walang ligtas, wala, Panginoong, lagi pong patuloy na kami inananalangin at patuloy po na bigyan mo kami ng patuloy pang malawak, Panginoon, na puso na amin pang idulog ang mga panalangin na nais mo. Marami pong salamat sa mga answered prayer sa 24/7, Panginoon. Salamat din po sa Kapit Pandesal na ginagawang evangelism ministry, Panginoon, ang Daha Paranaque, ang Today is Your Miracle, kay Pastor Ramayet. Marami pong salamat. Totoo pong naging malakas sa kanyang buhay, ng kalakasan, ng kalusugan, kasama ang kanyang asawa. Salamat po. Pinagpala mo po ang lahat ng sumusubaybay. Pinagpala mo po ang lahat ng mga gumaganap na hindi namin nakikita, na nagiging matagumpay ang daily life sharing dahil may mga tao na ginagamit mo na hindi sila lantad na nakikita namin. Pagpalain mo din po ang kanilang mga buhay. Lord, maraming salamat po, Lord. Pinagpala mo na po ang bawat isa. Pinagpala mo na po ang iyong mga salita, ang mga pasasalamat. Pinagpala mo na po ang bawat nakinig. At patuloy po namin idinadalangin. Marami magpatuloy na makiisa sa programa ito. Salamat po. Sa iyo po ang lahat ng papuri. Sa iyo po ang lahat ng pasasalamat. Sa iyo po ang lahat ng parangal. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Magpagpalang hapon po sa ating lahat. Love you. God bless us all.